Maayong adlaw, maayong pag-abot diri sa tong channel, Yutong Tabunon PH. O ganiya na pod ka karon para sa tong bago na pod nga reaction video mahitungod sa or makikalibutan sa mga panghitabo karon sa atuang nasod. Okay? So, ang karon nga issues nato karon nagpadayon gyapon regarding sa so ang issue sa Vice President ah, politika. Okay? So, natay video diri karon kani gikuha ni nato sa ANC. Okay, asa naman eh. Okay, di ara. So, mahitungod ni sa padayon sa hearing regarding sa budget sa Office of the Vice President and kani nga part kanilang gibalita about ni Mr. Fajarda, the disbursing officer. Okay? So atong tanahon natong analyze atong kung ano niya ang iyang response. Okay, so atong sugdan nato lang ni speed up para ma kuan na to ang ma-save na to ang oras. Okay. Special disbursing officers from the Education Department and the Office of the Vice President revealed to lawmakers they were not responsible for disbursing their agency's confidential funds. Former DepEd Medyo paspas ra ato lang hinayon gamay. 1.5. SDO Edward Fajardo disclosed that a certain Dennis Nolasco, appointed by Vice Presidential Security and Protection Group Commander Colonel Raymond Lechica, handled the disbursement of secret funds. Earlier hearings revealed Fajardo withdrew over 112 million pesos in confidential funds through 3 checks last year. Your Honor, si Colonel Velasco po kasi ang expert sa confidential operation. Sino po ang nagbigay ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Velasco po ang mag-disburse ng pera? Your Honor, si BP Sara po. Similarly, the OVP disbursement officer Gina Acosta said she withdrew 125 million pesos in confidential funds, also disbursed by Colonel Lechica. Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. After her testimony, Acosta was rushed to the Veterans Memorial Medical Center, citing dizziness and feeling shaky. The Vice President's Chief of Staff, Zuleika Lopez, has also been confined there. She fell ill after the House ordered her transfer to the Women's Correctional in Mandaluyong. Okay, so ato lang sa stop diri aron kung i-evaluate no so ang kabantay mo so sa kani nga part no consider na siya natong point, okay, turning point on the parts ni Vice President Sara Duterte o turning point gihapon on the part sa Congress sa Good Government hearing, Good Governance Committee hearing regarding sa issue sa disbursement sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay, so nga turning point siya. It's because kung kabantay mo, confirm nga ni-withdraw sila. Okay, ni-withdraw sila the specific amount nga nahibaw-an, ni-withdraw sila, gi-confirm nila, gi-withdraw nila, gi-encash nila, gida nila sa office. So basically, kung ikaw congressman and naa na ang identified individuals, the dispersing individuals who can really answer kung naunsa gyud nahitabo sa confidential funds. So basically, excited ka makahibaw. Unfortunately, they were able they were able to confirm nga mao ni nahitabo, na-withdraw nila, ida nila. However, ang issue diri, ang turning point is that wala makita or wala even statement ang disbursing officer nga after withdrawal ni agi pa sa kamot ni Vice President Sara Duterte. Okay, so turning point siya, it is because mahibaw-an na to nga bisan si Sara Duterte wala makagunit sa confidential funds. Opposite sa gi-claim sa mga congressman nga gibulsa or wala gigamit sa sakto. Now, karon, unsa may issue? Well, basically,
na-address ang issue on the idea nga gikurakot ni Sara Duterte. So basically clear iyang pangan. However, pwede gihapon nila i-raise ang issue nga ang procedure or ang process kung giunsa pag-release. Well, okay lang. At least kana, you can always explain that way even nga wala ni follow by the book. Because every agency, they may have always their own way kung saan gamit or pwede sila mo decide kung saan nila pag-follow ang process. Basta, inig-abot ana dito sa COA, ma-explain na nila. Okay? In the first place, mo pirma man ang head of the agency, who is VP Sara. Ang COA, may pakialam kung ni-follow ba ka nga, uy, ikaw disbursing officer, ikaw yung dapat mo adto ani. Okay? Pwede mo na ma-explain. Uy, dili ni sila pwede. Kaya naman, dili man ni sila field officers. Dili man ni mao'y responsible nga naay contact dito sa mga individuals nga makahatag og information. Sa information nga ako ang ganahan makuha. Naay tao, kani siya mo'y naay contact. Kinsa nga gi-identified si Mr. Nolasco, for example, or si Mr. Lechica sa Office of the Vice President. So gihatag na mo dito. Okay? Kay in terms of because sila expert ana. Dili man may expert ana. Okay? So gihatag na mo dito. Unsa may problema ana? In the first place, wala nakaguni si Sara Duterte, meaning bisan piso wa siya nasud sa bulsa. Okay? Karon ang panguntahan na posible man nga gidawat didto gipasa ni Sara Duterte kana mo'y angay nilang tan-awon, kana mo'y angay nilang kukuron kung ganahan pa gyud sila magukod ana because kung ako sila Chika o si Nolasco, most likely mga activities nako ang funds kong gigamit kay confidential intelligence funds. Moingon ko, sir, dili ko pwede mo answera na diri kay ano man, confidential man ni sir. Ang whatever information ako nakuha, dili para diri nga committee. Dili para diri, dili ko pwede mo hatagan na diri. Pwede ko mo hatagan na dito sa COA. But of course, confidential gihapon ang treatment ana. Special kuan man ni siya. Taguan gihapon ang mga specific names, mga specific na mga accomplishments nga kung unsa gi specific information nga nakuha or pwede activities, general activities like gathering of information but the specific information nga nakuha sikreto na, confidential man. So diri mao ni atong turning point. Karon questionable na magnganga ang congressman nga ni-conduct ani nga hearing. Okay? So most likely kung ako congressman ko, unsa naman ni nga wa naman ko'y padulungan ani. Dili na padung dito ni VP Sara. Okay? So ang issue na lang nganong ni-allow ka as head of the agency nga lain mo'y mo gasto ana dili ang disbursing officer. Which I believe sa explain. Nganong ingonan? Dili sayop doon na. So, file ninyo kaso. File ito sa ombudsman. Okay? But, of course, dili dito sa corruption or the misuse of funds. Okay? So, bahala mo dito kung sa inyong kuan. Diha, if mo-push through na issue. Kaya naman, ako ninyo congressman, dead end na mo, may pinungan. Bisan pagtawgon to niyo sa Nolasco, unsa iyang mga reply dito, most likely, di na mo padung ni Sara. Unless inyong bayaran, ingnon nga pagdawat sa confidential funds, ihatag la ditong Sara.
So, nagtuyok na. Okay? Kana wa mo ipadulungan. Questionably na. Most likely, asa naman di ana, di naka-file ang impeachment ani ninyo, ma'am, sir. Nagkaskas na lang mo diha sa oras niya, inyo gihapon ang i-push through. Diba? Ako pa ninyo, ma'am, angay na ninyo manahon-mahon. Karon ako sayop kayo na inyong gibuhat. Na, like, I believe usahay makaingon sa ko nga sakto sa ni si Sarah kay. Ano man, para niya kamo diha wa mo magunahon na unsay angay buhaton, wa mo magklaro og plano. Kay imagine na next year mag-election. Yeah, mostly ninyo kamo diha sa Congress magpa-re-elect mo. Okay? Kani sa inyong hearing nga gibuhat karon, nagpahibaw ni sa mga tao kung unsa mo kaway klaro diha. The way mo mangutana, the way mo treat sa inyong resource person, the way mo mangdaot sa vice president nga gi-vote mostly sa kadaghanang mga tao ang inyong intentions of doing that. Manay, pero ako sa iyo kay na again padung tamang election. Una, you have the power, you're in the position, you have the money, kay ina mo sa Congress, okay? Bisan pag unsaon yung deny nga wa mo kasabot ni speaker or wala. Ay, istoryahing bata ninyo, no? Basi mo tuo, okay? May kasabot mi ana. Bisan pag mi mo nga mo adto day mo sa inyong lugar day. O kani si Luis Tro, may pinaingon pa nga kaya ang bumabaha ng ayuda, di ba ma'am? Ka-remember ka na mo ng istorya. Safe kayo kay nga naman. I-open ninyo on public ang kaway klaro ninyo. Nya karon umaabot ang eleksyon. Ambot lang. Swerte na jud kay naapay mabalik ninyo dira. Kung kana mabalik pa manggali mo. Ambot na lang sa kinsay mga nabotar ninyo. Kung unsa man gali mo nga district. Oh, for example, kani sa Batangas. I think sa Batangas ni si Luis Tro. For example, kani si Chua sa Manila. Kaysa may mga taga Manila dire nga let's say Bisaya man gyud ta, so most likely mga Tagalog di kasabutan ni. Mga taga Manila nga makabutar dira. Ganahan pa mo pabalik kaning Chua diha. Nawar gud niyang binuhatan. Mga taga Batangas nga nakabisa ang nakasabot nako karon. Kaning Luis Tro ganahan pa mo pabalik ani. Manila yung goal. Bantay mo, ay kani sila ay kung nawa ni sila contact sa mga ordinaryong mga tao, wa sila nakapanghiring or nakapamulso kung unsa gyud mga gipamati sa mga tao, babahin na nilang gibuhat ni Sara Duterte. Okay? Kay kung naminaw ni sila, na ni sila'y pakabana sa mga ordinaryong tao pareha nato, most likely, duha, tulo, upat, lima ka tawo makaingon sila, ma'am, sayop ninyong gibuhat, maminaw na. And wa sila makitaw, most likely ang ilahang circles, ang ilahang mga tao nga kaistorya pirmi ang mga tao nga gustong madaot si Vice President Duterte. Di mao may ilahang ginapaminaw pirmi. Karon natay lang yung video dire gikan ni sa GMA. By the way, salamat ani sa ANC. I hope di ta i-copyright ani. Karon kaning isa na to ka video diri sa GMA na pod ni. Okay? May kalabutan sa interview sa GMA ngadto sa ombudsman. Okay? Atong tanawon ko unsay reply sa ombudsman. Again, na-establish na to with dito sa hearing nga basically walay makita nga anomalya nga gibuhat or nga gibuhat ang Vice President regarding sa confidential and intelligence funds. In the first place, wala moagi siya mga kamot. Okay. So karon si sulti sa ombudsman. Wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman na aksyon. Basta nangyapon na to.
ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. Di ba? So good pala. Intro pa lang ni Mel Chanco. Walang nakikitang aksyon na Sara na dapat imbestigahan as of karon. Okay? Do na isumpay kay as of karon wala man. Kasi kita mga tao nakikita man nga sa Sara. Ang anniversary sa Office of the Vice President galibot-libot. Trabaho man na siya. Mura nagsipang daot ano sa nagkaroon ng ombudsman Probably ang ombudsman nakakita ni sa hearing regarding dito sa pagpangutana kang Fajardo about sa paggamit sa confidential funds. So ma-disconnect na nato ang kanuhayng sobre nga nadawat let's say assuming tinuod to yang claim nga ang katong mga sobre gikan sa confidential funds. So basically wa na end na to. Putol na to, connection na to. Questionable na to ron si Mercado. Posible pwede itong kasuhan. Kaya nga naman, bribery ni dawat mo. Okay? Ito ang padayon ni Mel Chanco. May boycott siya sa opisyal. Wala raw nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May boycott siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, Sa patiwasa niya later itong Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, As far as we're concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. We do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the Revised Penal Code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang Ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit ni Andres na mag-imbestiga na rin ang Ombudsman, I would advise Joseph Andres to shut up. Sir, inani ato lang kadali. Inani mo ganda. DOJ ang nagbut-buot. Okay, wala na may given DOJ because you are more of a justice focus ninyo. Expect tao, well, no, consider as a threat ang statement ni Sara Duterte. Investigate mo dira. Or basically, Ombudsman Martires is telling the DOJ nga ay ninyo buti. Kung ganahan mo mag-investigate dira, bahala mo dira. And kay bawta ang DOJ asa na under na sa president. President mo ga-appoint ana nila dira. Okay? President mo ga-appoint tao na sa presidente. Okay? So kung kaman kina-connect ninyo, ang nahitabo sa hearing, napapas ang by the time napapas ang issue or wala na nila makonect ang misuse sa confidential funds ngadto kang Sara Duterte, immediately diri sila tira sa statement ni Sara Duterte which is very para nako dili ko abogado, bilin lang na sa mga abogado, para nako very weak threat kung threat man gali. Okay? Very weak. Okay? Like, now, ombudsman, ang butan. Gibuguan mo sa ombudsman. Okay? Mas kay ba mismo? No? Shut up na hinuan ka. Okay? Like, tama taga DOJ, mga bright mo, abogado, kani si, kinsa man ning ASEC, Ayusek Andres. Oh, I think former judge ni siya. Okay? I think kung sakto ko na remember, sakto ko na dong former judge. Siya niya magbutbuot. So imagine, grabe ang mga tao karon sa president, sa administration.
they sacrifice their intelligence for the pleasure of their boss. Gisakripisyo nimo ikaw bright ka mura kag hibaw ko ang sakto yet wa nimo buhata kay mao ni gusto sa imong amo. And I cannot imagine nga nga tuang nasud ipadagan og ngayon ana nga klase nga tao. Perting lisura. Kinsay luoy na kita. Okay. Butoy pa dayon. Shut up na siya. To stop talking about the case because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Ano? Gi-remind na hinon siya nga we can always take over at any stage. Oh. Nga siya nga investigate mo dira, bahala mo dira. Always take over your investigation. Ombudsman. Ombudsman na ha. Ako kuyawan ko ni the part ni ombudsman. Okay. Ako personally kuyawan ko. Like I believe okay ni or advantage ni siya karon nga nitingog na siya as early as now. Eventually na posible nga nahiringa na ni siya nga he's not into the side of the administration. Or I believe he's so objective nga the administration magunahon na nga kani dili ni nato makuha, dili ni nato mabayaran. And I'm afraid sa kung unsay mahitabo sa ombudsman. So huwat lang ta, posible mga 2 to 3 weeks, let's say a month from now, ig-o ni. Ako lang insulti daan dere. Posible nga moabot ang time, huwat lang ta soon, ig-o ni, posible ilisa ni. Posible because ani iyang statement. To akong gisulti diri para in kaso moabot na nga time to ni recall. Okay? Okay, makita namo di mo siya mabayaran kani The ombudsman stand kung unsa mo'y ilang nakita nga kon very objective. Wala man kita nga kuan ang imbestigahan sa gibuhat ni VP Sara as of karon. Okay, as of karon wala man. Yeah. Inyo mong suguon nga ipa-investigate di shut up mo. And if we're going to investigate, giingnan pa gyud nga we can always take over. So instead nga si Sara lang sige kamo na hinuon nilang tirahon. Ambot buot mong mo. So padam gud mo ana inyong amo nga wa na klaro. Kato gamita gud inyong pangunahon na gud mga bright gud mo. Mga abogado, judge. Now niyo di maayo inform nyo nga mo sir di ni maayo. Base na laing playbook ani. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari itong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi yung bago yan, she's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threats. Kung ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have the jurisdiction over these things. Hinihingan namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. At kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede rin i-take over ng Ombudsman ang investigasyon ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Governance Imagine, ombudsman can even take over the investigation diha sa Congress. Okay? Imagine, pwede di ay. Naa di ay. Isa day, ombudsman. Pwede di siya maka-take over. Pero, ang pangutan sa ombudsman, ano kahangga huwat ra ni sila? Unsa kay ilang gihuwat diri? Nagtan-aw lang, posible tan-aw lang sila, observe lang sila unsa gibuhat diha sa Congress. Wag sila ni take action. This might be the start sa ilahang pag-take og action regarding diha sa hearing nila sa Congress. Gi-remind nila ang Congress nga can always take over. Okay? So, ito'y padayon sa balita. and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. If we feel that we have jurisdiction over these cases, we can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case.
di ba? O please, that will take over the investigation. Kung ganahan mo, ihatag na sa mga diri. Kung ganahan mo klarong investigation. Okay. Ombudsman, kung natay, usually, ombudsman, may na kung naay issue regarding sa public officials. Ombudsman, man yun na. Okay? And in fact, at first, I question gali ombudsman. Like, one of the allies of the former President Rodrigo Duterte, the mayor of Cebu City, has been dismissed. Decision sa ombudsman. Kaya ko, grabe yan nila. Control na sa ombudsman, no? Yawa ni. Okay? Manit, pero makita na to kung ano objective ng ombudsman di ay nga, pwede man di ay ni. Okay? I thought, nasayop ko sa kung pagkuhanan ni nila nga, hindi ni mabayaran ni sila. I mean, they're for fair treatment of any public officials. And in fact, karon gi-inform, gi-remind nila, investigate mo ra kami. Bilin na sa mga, kami bahala na. Ay mo pagbutbuot dira, no? We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, the branch of government. No, it's a matter of courtesy na lang di ay mao day. So I understand sir nga namo ano you take over. But it's a matter of courtesy. So imagine you kaluoy sa Congress. The ombudsman is not giving them the due respect they deserve, but only a simple courtesy. Just simple courtesy na lang. Instead, well, unless naingon sir, with respect to the Congress, what they're doing is in line with the rules of law. At least kana may kaingon ta, well, basically, ang respetuhon yet ang iyang statement out of courtesy lang. Imagine ka, meaning, out of courtesy rin mo, sir. Di ba? Kung ikaw, out of courtesy lang, manang moaremi. But in reality, may respeto ninyo. Ano? Okay? Well, others would say nga, kanang courtesy, respeto maghihapon, but it's a force one. It's because of the rules of law. You're just doing that. It's because it's the rule of law. But innate respect towards the office, I believe, is not there. As a matter of courtesy, we tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Oh, palaban din sa in aid of legislation. Hindi investigation. Investigation ay in aid of legislation. Investigation gyapon. Pero investigation magyapon. In aid, bisa na. Unless you use the term legislative inquiry. Kaya ni-inquire lang ka, but of course, investigation na ninyo ha. Actually, malalis man. Asa man ang gi-prepare ninyo nga legislation kay para ma-auto i-fill in. Well, anyway, ang ombudsman ay bahala na. Okay? So, careful mo, Congress, ombudsman is telling you indirectly based sa statement ng Ombudsman Martires nga pagbantay mo sa inyong lihok. Sipiat yung dirap, kami mo yung take over. Magkaiba po yun. Dagdag pa niya ni separation of powers din daw ang ekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017. Kani mo kuyaw. Mana akong gikuan ni earlier, kuyawan ko. Posible mong tan-awon ni sa mga tao or sa president, sa current administration nga kani ni-oppose ning ombudsman is because appointed ni kang digong. Okay? Yawa pa ni mailisi. So basically, expect lang ta kani si Ombudsman Martires. In few days or few weeks from now, swerte na kayong maabtan pa ni next year, I believe. Or second quarter next year, swerte na kayo. Kaya karon mabisi naman ang mga sila. So medyo sara sa nilang tiwason. Eventually, padong ni.
Kay gahapon gisugdan man gyud nila sa Bongo. PDEA pa ga ito initira ha. Imagine na PDEA pulis. Karon di na ta kaasa sa pulis. Kanini oppose posible kuani. I-connect na nila kani tawo ning Digong. So most likely tirahon out ni. Expect lang ta na. At noong 2018 bilang ombudsman, kung i-take over man daw ng ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I have never been close to President Duterte. I'm not close to Well, ako sir nituo ko ni mo ana sir but I don't think so sa kaning mga tao or pero most likely di na sila motuo nimo sir. Ako personally nituo ko nimo ana nga you are not close because I believe Rodrigo Duterte selected his cabinet members not because close sa iya ha. They were selected because of the belief that katabang ni sila and capable ni mobuhat sa gusto niya angay mahitabo. Okay, regardless kung kontra, amigo, okay? So, tanaw nimo si Department of Health Secretary kinsa to kalimot man to. Si basta Department of Health, okay? Kang Pinoy man to. Kang Pinoy man to siya gipadayon ra man niya. Okay. Kang Pinoy man to. Slangwa rin na pagmanggali. Nya dako at issue sa dingbak siya. Issue man to nila sa dingbak siya. And unfortunately, si Guarin na diha karon sa Congress nakalag pangutana. Ang tawad, bright man unta. Nawa lang ta magapil-apil. the President. Never have been close to the President. During that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang how many times I've been there. Para sa Okay, so, kana no? Yan, gikuan ko. Sige, kung kailan ninyo, utang na loob ni, investigate no. Tanawa nyo, kapila ko ni visit dito. Dili mi close, ana. I-appoint ko niya, not because close me. But, iyang indirectly telling us nga, lain sa kay moingon siya, it's because of my credentials. So, of course, di siya moingon ana. More galsa siya sa iyang kaugalingong bangko. Kasi siyang giingnan nga, di mi close ana. Basta gi-appoint ko niya, di mi close. Kamo na bahala analyze. Okay? Nya kung ganahan, kanduda gyud mo, bisitaha ang Malacañang kung kapila mi dito nag-meet. Okay, so diri na to makita ba nga at least nagpasalamat ang napay habilin nga naa karon sa administration nga at least objective gihapon ang pananaw. Kay wa na ako personally wa na wagtangan ako pagsalig sa pulis. Number one, karon Quezon City Police nung file og kaso kang Sara Duterte. Kinsa pa PDEA gibuhatan og issue si Bongo. Gi-appeal sa Matrix para i-present dito sa media sa hearing. Yet, ningon nga di mi katubag ana, di mi ka-conclude nga tanawar gud ka irresponsable. What if ang mga tao katulang ang Matrix ang gitan-aw, gituohan wa ang imong statement? Ba? Imagine na PDEA, mga pulis ni. Yan mga pulis karon ni file og kaso against kang Sara. So asa pa ta makasalig ani? May gali na isa diri ang ombudsman. Ni barog against sa mga gipangbuhat aning current administration karon kang Sara Duterte. Okay? So daghang salamat. I hope nga diri lang sa tukutob and then comment na po taglaing video or videos atong ma-analyze ang mga current mapanghitabo karon. Okay? So by the way, kung naabot man ning part sa atong video, daghang salamat. Palihog pag-share and pag-subscribe as support sa ato ang channel. Maayong adlaw sa tanan. Mao ni ang Yutang Tabunon PH. Daghang salamat.